talagang nakita at nasaksihan po natin kung sino talaga yung mga pro-China o mga China o mga senador ng China, mga kababayan dito po sa Senate. Diba yung mga tagapagtanggol ng China dyan. So ngayon ito, i-play po muna natin itong nakita nating video at ipapakita ko sa inyo mga kababayan kung sino yung kung sino yung allegedly mga walang kwentang senador. So ito, i-play po natin. 1.5 na lang. Ayan ah. Wait lang. Hintay lang natin sila. Majority Leader. Thank you, Mr. President. May we refer the manifestation or distinguished colleague to the Committee on Public Order and Security? Right, so referred. Public Safety. Thank you, Mr. President. Mr. President, we have two colleagues who would like to avail of the privilege hour. May we recognize Senator Risa Ontiveros for her privilege. Eto, para may konteksto lang kayo mga kababayan. Di ba kung matatandaan nyo noong mga nakaraang araw, may naging presentation po. Ito pong si Commodore J. Tariela. At dun sa kanyang presentation, isiniwalat niya doon yung ginagawa pong pambubuli ng China sa pangunguna ni Xi Jinping. At the same time, habang isinisiwalat niya yun mga kababayan, nagkaroon po ng larawan na kung saan parang cartoon character. Ito pong si Xi Jinping at doon sa expression ng mukha ng cartoon character na yon o yung caricature. Pakitama na lamang po ko kung mali po yung pagkakabanggit ko. So yung caricature na yon parang ang dating ng bubuli. Ito pong si Xi Jinping mga kababayan, nakinundi na naman ng China yung inilabas na presentation na yon ni Commodore J. Tariela. So yun po yung puno nito pong istorya na ito na pagdidibatihan sa plenary session. Anyway, tuloy pa natin. Speech, Mr. President. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. President, I rise on a point of personal and collective privilege. Dear colleagues, ang huling pagkakaalam ko po nasa Pilipinas tayo. Wala tayo sa China. Okay. Caricature. Oh yes. Sorry. So yun nga, yung caricature parang ang dating nabubuli yung China. Totoo naman. Kasi kita nyo naman kung paano tayo bulihin sa West Philippines Kahit na mayroong mga dokumento at kahit mayroong mismong talagang magpapatunay na atin yung West Philippines kasi naipanalo natin, hindi pa rin talaga tantanan ng China yung teritoryo po natin. So ngayon, lalabas syempre. Pag pinag-usapan yung West Philippines, sabi ko naman po sa inyo, lalabas yung kulay dyan kung sino talaga yung pro-China at kung sino yung hindi. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. This is the Philippines, and we are in a democracy. Tama. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok, manakot at mambastos sa mga Pilipino dito in the name of free speech. Foreign missions are guests. Sama ng tingin ni Amy Marcos, no? Kasi pro-China yan Not arbiters of our democracy. Kahit sino pang dayuhan, walang karapatang patahimikin ang mga Pilipino sa loob ng Pilipinas. Tama! Lalo na kung ambassador. Dahil mas mataas ang inaasahan sa inyo. An ambassador's behavior is limited by treaty. Even the Chinese Foreign Ministry spokesperson, Guo Jiakun, threatened Philippine officials on our very own soil, warning that they will pay a price for their words. The embassy has clearly violated Article 41 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, which mandates that foreign envoys must not interfere in the internal affairs of their host state. Censuring a Filipino official's internal discourse constitutes a breach of this protocol. Hindi nila pwedeng sabihin kung paano tayo dapat mag-isip at mamuna, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang interes ng bayan at teritoryo natin. No embassy gets to decide who among Filipino officials is qualified to speak on Philippine interests. Tama! Sa mamamayang Pilipino tayo mananagot at hindi sa kinatawan ng ibang bansa.
Pero ang Chinese Embassy, hindi pa nakontento sa panghaharas nila sa atin sa laot. Kahit online, para silang may quota ng pambabastos laban sa representasyong ito. Malinaw na malinaw ang pangalan ko sa official Facebook page nila, Mr. President. Target rin nila si Commodore J. Tariela, si Senador Kiko Pangilinan, Ah. pati ibang Pilipinong hangad lamang ay magsabi ng mga katotohanang nangyayari sa ating karagatan. Makikita nyo po sa PowerPoint ko ang mga oras ng mga post nila patungkol sa akin. They kept replying and replying and replying to my Facebook posts. Sunod-sunod na pangiinsulto. At saka mga kababayan, grabe yung ano nila eh. Grabe yung mechanism nila pagdating po sa troll farm. Napakatindi. Talagang ano, yung mapapansin nyo. Halimbawa, eto na lang, bigyan ko kayo ng senaryo. Magugulat kayo mga kababayan nag-post ang presidente. Pagpalagay na lang natin ang presidente. Nag-post ng magandang balita para sa mga kababayan Pilipino po natin na zero billing na sa mga ospital dahil nga pinaglaanan ng pondo yan. Magugulat kayo na sa glip na mga Pilipino yung nagre-react, iba't iba yung mga pangalan. Tapos hindi pa taga dito sa bansa po natin. Ang masakla pa nga doon, yung puro haha-react, makikita nyo mga kababayan na mga troll na parang galing sa isang troll farm at naka-organize para talagang gawing katatawanan yung social media account ng ating presidente at ibang mga kababayang Pilipino po natin na politiko na katulad ni Senator Risa Hontiveros na ipinaglalaban yung hangarin natin dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kaya kung mapapansin po ninyo, talagang pag pinag-usapan ang troll farm, diba meron dyan mga pro-China na ipinipilit na ang gobyerno daw ang may troll farm. Pero definitely, alam naman natin kung sino talaga yung nagpapalaganap ng napakatinding napakatinding troll para sirain po ang gobyerno. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Sulto sa akin at sa ating mga institusyon na para bang may quota. Sa totoo lang, mas marami pa akong media landing sa page ng Chinese Embassy kaysa sa mainstream media. Papapatanong ka na lang talaga. Official page ba ito ng isang embahada o ng isang troll farm? Balita dyan, ano daw malaki daw yung mga vlogger dyan sa kabila. may pakondo pa daw may allowance pa daw Napakalaki daw mga kababayan basta tumira lang sa gobyerno. May nabalitaan lang natin. Operation na yan eh. At yung kabit-kabit at coordinated attacks nila, matagal nang babala sa atin ng Armed Forces of the Philippines. Hangad nilang hatiin tayong mga Pilipino at ang hahanay ng militar. Guluhin ang isip ng taong bayan at pahinain ang loob natin sa West Philippine Sea. Kaya Mr. President, dear colleagues, nananawagan ako ng agarang investigasyon sa disinformation network na yan dito sa Pilipinas. Kapag mga sundalo at opisyal natin ang ginugulo, usapin na ito ng national security. Tama! Naniniwala ako na walang ganitong kalaking operasyon na para makapag-opinyon lang. Pati mga Pilipinong PR firms at content creators na nagpapadikta at nagpapagamit para ikalat ang mga kasinungalingan ng Chinese government dapat ring managot. Tama! Dito sa Senado mismo, umabot at lumutang ang usapin na may Makati-based PR firm na Infinite US. Umamin itong Infinite US na tumanggap sila ng bayad mula sa Chinese Embassy. Dapat masilip ang scope of work ng proyektong yan. Grabe, Kung no? imbes na PR, ay umabot na sila sa panghihimasok sa pagmamaniobra ng opinyon ng mga Pilipino. Panahon na para malaman talaga natin kung sino ang kumikita, sino ang nag-amplify, at sino ang mistulang megaphone ng China dito sa Pilipinas. Kung naaatim nilang magtrabaho laban sa sarili nilang bayan, hindi na diskarte yan. Saka mga kababayan, hindi nyo ba napapansin? Bakit yung ibang mga baguhang naging vlogger lang, baguhang naging vlogger lang, bakit sobrang tinding bastusin ng presidente? Meron pa nga dyan, nakita natin na hindi naman
tawag dito, hindi naman matagal na vlogger about sa politika pero napakatinding magsalita ng kahit wala ng pruweba. Nasabihin na yung laman daw ng ebidensya laban kay PBBM puro lamang daw po pagsasarili ng presidente, tapos napakatinding piayin mga kababayan ang ating mahal na presidente. Dapat nasa sampulan din ng gobyerno yon. Kasi kung kay Digong nyo ginawa yun sa panahon ni Digong, baka ipinatumba pa kayo. Diba? O kaya naman ipinakulong kayo. Alam nyo mga kababayan, ito especially yung nasa DILG, nasa DOJ, dapat po, lalo na nasa PNP at saka po yung ating mga dapat pag sobrang bastos mga kababayan, dapat tinuturuan po ng leksyon yan. Ito, pakita ko sa inyo, singit lang natin. Kasi malalakas ang loob nila na bastos-bastusin mga kababayan ang presidente. Akala kasi nila mga kababayan, hindi sila mapapapanagot sa ginagawa po nila. Ito, asan ba yun? Ito. Ay 4 times a day nagsasalsal si Bongbong Marcos, mga kababayan. At yan po, sa Monday po ay sisimulan na nila yung impeachment na yan na 4 lamang na pages na ang laman lamang ay nagsasalsal si Bongbong Marcos ng 4 na beses sa isang araw. Diba mga kababayan, sobrang bastos ng bunganga ng taong ito. Kaya dapat po talaga sampulan ng gobyerno yan. Hindi pwedeng hinahaya-hayaan nyo yan. Kahit pasabihin mga kababayan na yan ay kahit pa idepensa nila na yan ay malayang pamamahayag nila, hindi na po malayang pamamahayag yan. Sobrang pambabastos na po yan sa presidente. Kahit pasabihin ninyo na public servant, ang presidente at presidente ng bansa at hindi dapat balat sibuyas, pero pagka ganyan na may mga aligasyon ng ganyan, dapat tinuturuan nyo na po ng leksyon yan. Dapat yan ay hinuhuli at pinapapanagot at kinakasuhan. Diba hindi naman po masasabing pagsikil sa kanilang malayang pamamahayag yung pagdampot sa hinayupak na yan. Kasi unang-una mga kababayan, sobrang bastos po at sobrang walang katotohanan yung kanyang sinasabi laban sa presidente. Kaya dapat po talaga mapapanagot yan. Pagtataksil na yan kay inang bayan. Sa tingin ba nila, tatahimik lang tayo sa panggigipit nila sa West Philippine Sea man o sa internet? Pues, nagkakamali sila. Sila ang nasa tubig natin. Sila ang may water cannon. Sila ang naninilaw gamit laser. Our troops have been injured. A Navy serviceman has lost a finger. Fisherfolk have lost their livelihoods. Our marine environment, our natural wealth has been damaged and destroyed. Our quarrel is not with China or the Chinese people, but with the heavy-handed policies of their government. And now, the Chinese government has the gall to play victim over a cartoon? Come on, Mr. President. Pero pag Pilipinas ang ginawa nila ng cartoon, biglang okay lang ang pangungutya. Tama. Kasi sa mga Chinese Communist Party newspapers tulad ng Global Times, ginagawan rin nila ng cartoon ang Pilipinas at mga liderato ng ating bansa. Ganyan yata talaga ang ugali ng mga bully. Malakas mang asar, pero ayaw nilang napupuna. Tama. Tariela presenting China's current regime, including its president, as bullies, is not an overstatement. It is a clear and common fact. Caricature. Instead of taking accountability for their government's actions, the embassy has twisted. Alam nyo, dun sa mga Chinese official, kung ayaw ninyong tawag dito, napupuna kayo, wag kayong manggulo dito sa Pilipinas. Wag nyong pakialaman ang teritoryo namin. Kasi unang-una mga kababayan, alam nyo ba kung bakit ipinaglalaban ng gobyerno natin yung West Philippines Kasi dyan umaasa yung marami nating mga kababayang Pilipinong mangingisda. Diba? Unang-una, hindi naman natin ipinagdadamot yung teritoryo natin. Pero ang dating kasi, kung mapapansin po ninyo, kapag ka nangingisda, yung mga kababayan po nating mangingisda, tinataboy sila ng mga Chinese Coast Guard. At minsan pa nga hinaharas mga kababayan at winawater cannon sa sarili po nating teritoryo. At ito pa nga yung nakakagulat dyan at nakakalungkot, hinahayaan lang yan nung mga pro-China
na iba nating mga kababayang Pilipino. Kaya malalakas ang loob ng mga Chinese Coast Guard na yan na manghara sa mga teritoryo natin kasi sa panahon po kasi ni Duterte, binaby ni Digong mga kababayan, yung mga Chinese Coast Guard na yan, yung mga Chinese official na yan, at naging sunod-sunuran si Digong sa kung ano ang gusto ni Xi Jinping mga kababayan, allegedly. Anyway, tuloy pa natin. And turned facts to suit their propaganda. Instead of showing restraint and remorse for escalating tensions, they have doubled down on aggression. As 2026 began, the AFP already monitored a force of 13 Chinese vessels, comprising 3 PLA Navy warships. Kaya tandaan nyo mga kababayan na pagdating ng 2028, dalawa lang yung pag-uusapan dyan. Kung pro-Pilipinas ka ba o pro-China ka. Kasi kung pro-China ka, hahayaan mo na lang yung teritoryo natin na pagharian ng mga dayuhan. At kawawa yung mga mangingisda kasi sila yung unang tatamaan dyan. Ano po, kasi unang-una, marami po talaga ang naasa na mga kababayan mangingisda po natin dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, kung ang mananalong presidente sa darating na 2028 ay pro-China, asahan yung ang pinakakawawa dyan ay walang iba kung hindi yung mga kababayan mangingisda po natin na naglalayag at nangingisda dyan po sa mga teritoryo natin na yan. Kasi hahayaan po nila yan, mga kababayan, at hindi po nila papansinin yan katulad nung panahon ni Digong mga kababayan na hinayaan niya lang na pagharian ng mga Chinese Coast Guard yung mga teritoryo po natin. Kaya nga ngayon, isipin nyo na maraming beses, kung ikaw ay pro-Pilipinas, pues ang iboto mo at suportahan mo yung pro-Pilipinas, hindi yung pro-China. Ships, 6 Coast Guard cutters, and 4 maritime militia boats encircling Scarborough Shoal. As of January 2025-2026, the Armed Forces of the Philippines reported a swarm of 41 Chinese vessels, including Navy warships and maritime militia, actively trailing and harassing Philippine patrols. Their tactical focus has notably shifted from ramming government ships to directing their violence against our fisherfolk, effectively denying access to their traditional fishing grounds. Kaya sa Chinese Embassy, huwag niyong niloloko ang mga sarili ninyo na ang pamumuna ng mga Pilipino ay kung anumang political theater kuno o kung anumang sinubo na naman sa inyo na mga trolls ninyo. Kung naghahanap kayo ng katotohanan, eto, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Chinese Embassy, kayo ang problema. Dahil sa tuloy-tuloy na pangaharas at panggigipit ng mga Chinese vessels ninyo sa mga Pilipino, kaming mga nasa loob ng tahanan namin ang hindi makakilos ng malaya. Mga Pilipino ang dapat nangunguna sa pagsisiyasat at pagpapaunlad ng oil at gas reserves sa West Philippine Sea. Tama! Na para sana sa murang kuryente, mas matatag na supply ng enerhiya at mas maraming trabaho. Pero dahil sa angas ng Chinese government, apektado ang negosyo, ekonomiya at dignidad ng Pilipinas. Yung mga isda na dapat nasa palengke natin, yung kabuhayang dapat nasa agrikultura natin, yung pagkain dapat nasa mesa ng pamilyang Pilipino, dapat hindi ibinabalato sa China. Panawagan ko rin po sa lahat ng ating mga kasamahan sa gobyerno, huwag po tayong matakot, huwag po tayong tumigil na magsalita at manindigan para sa ating inang bayan. We have the sworn duty to protect and defend the Philippines. At panawagan ko sa bawat Pilipino, Yan! maging mapagmatsyag. Huwag tayong magpabola sa propaganda at kasinungalingan ipinapakalat nila. Alam kong hindi natatawaran ang dangal ng isang tunay na Pilipino. Kaya kapag may nakikita kayong paulit-ulit na script na ang tono ay magparaya na lang tayo sa Chinese government kuno, alam na natin kung ano yan. Pampahina ng loob at pangbabaluktot. Ginagamit nila ang demokrasya natin para lituhin at hatiin tayo bilang isang bansa. Mr. President, dear colleagues, makakaasa kayo, hindi rin po ako papayag na ipinahihiya tayo sa sarili nating bahay. Hindi natin o hindi tayo. Saka mga kababayan, eto isipin niyo po ng maraming beses. Yung mga nagsasabi dyan na kapag pinortektahan natin yung teritoryo po natin, parang gusto natin makipaggera sa China, wala pong katotohanan yan mga kababayan. Isipin nyo na lang,
paano makikipaggera ang China sa Pilipinas kung alam nila na kapag ginera nila ang Pilipinas, mga kababayan, sasamantalahin naman yon nung ibang mga bansa na may galit sa China. At sila naman, mga kababayan, ay lulusubin ng mga bansa na yon. Nakuha niyo yung pinopoint natin, mga kababayan, at kapag gumawa ng maring desisyon ng China, posible na bumagsak ng matindi yung kanilang ekonomiya. Sa tingin nyo, hahayaan ng China na bumagsak ng matindi yung kanilang ekonomiya? Siyempre, hindi, mga kababayan. Kaya nga kung mapapansin ninyo, kahit tayo yung ginigipit doon sa West Philippines, ano laging pinapalabas, mga kababayan, ng mga troll ng China. Lalo na yung mga makapili dito sa ating bansa. Tayo yung nagpupurbok, tayo yung gustong makipaggera, at tayo yung gumagawa ng hindi maganda sa sarili po nating teritoryo. Sa madalit salita, pinapalabas nila publicly na tayo yung bully at sila yung binubuli, mga kababayan. So yun po yung dahilan niyan. Ayaw nila na maapektuhan yung kanilang ekonomiya, mga kababayan, kung sakaling magdidesisyon sila ng sablay, ng mali, mga kababayan. Kaya mga nagsasabi dyan na gusto makipaggera natin kahit wala namang katotohanan at isinusubo ni PBBM ang Pilipinas sa gera, hindi naman po basta-basta mangyayari yan. Kasi nga, both side may pinoprotektahan na interest like yung economy, mga kababayan. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Papatahimikin sa sarili nating demokrasya. Sa dagat man o sa social media, hindi natin tatantanan ang unti-unting panghihimasok ng Chinese government. Nasa Pilipinas tayo at dito, Pilipino ang nasusunod. Tama. Salamat po, Mr. President. Ayan na. Yan na mga kababayan na magsasalita yung pro-China. Majority Leader. Tinamaan nata, nasaktan nata. Sen. Marcoleta. Mr. President, our distinguished colleague, Senator Rodante Marcoleta, would like to interpolate a good sponsor. Senator Dante Marcoleta is recognized. Maraming salamat, Mr. President. Tinamaan. Pwede po bang makapagtanong ng mga ilang katanungan lamang, Your Honor, para po sa ikababatid pa ng ilang... Bago natin i-play yan, mga kababayan, syempre, wait lang. Kailangan nating ipakita yung Rodante Marcoleta. Ito, pak. Kasi may nangyari daw na pagbisita noon, alam niyo na yon. Ayan, oh. Bago natin ipakita, mga kababayan, masaya siyang nakipagharap dito po sa China at inaral yung, ayan, oh. Pak. Tapos, ayan. Pakita muna natin, nag-usap sila ng ambassador ng China, mga kababayan, dito sa Pilipinas. Kasi nga, pinatawag daw siya, mga kababayan, nag-courtesy call. Ayan. Kung makikita ninyo, ayan, yan. Masaya siya, dito siya ngumiti, oh. So ngayon, punta tayo dito, balik tayo ulit dito. Yan. mga bagay-bagay patungkol po sa inyong privilege speech. Gladly po, Mr. President, sa Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Salamat po. Nung nakaraang linggo po, Mr. President, ako po ay inimbitahan ng bagong ambassador ng China doon po sa kanilang embassy na parang residente rin dito sa Makati. Ako naman po ay nagpa-unlock sapagkat ipinadala po nila yung invitation sa akin. Isa po sa napag-usapan namin, Mr. President, ay kung paano po natin talaga magawa ng paraan na mawala po yung pag-iiringan, pag-aaway. Simple lang, umalis sila sa mga teritoryo natin. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Lisanin nila yung West Philippine Sea, tapos yung iringan. Yan, at sana ay ma-stabilize po natin, ma-de-escalate po yung nangyayari po sa ngayon sa pagitan ng ating dalawang bansa. Ang sabi ko po sa kanya, Mr. President, ganun din po ang pakay ng aming bansa. Sino naman kako ang papayag naman na sa araw-araw kako na ginawa ng Diyos sa atin ay puro na lang kaguluhan ang nakikita. Hindi magiging pabor sa atin at sa ating mamamayan. Ang sabi po niya sa akin, Mr. President, na ito po gusto ko rin ibahagi sa ating Honorable Risa Ontiveros, Senator Ontiveros, ay yung kanilang kagustuhan talaga maisantabi natin, yung dispute ngayon. Ang sabi ko sa kanya, bakit
Bakit kasi nakikita natin yung mga barko ninyo, kung minsan binubomba ninyo ng tubig yung mga ilang mangingisda namin o kaya yung nagre-resupply ng aming provision sa Ayungin Shoal. Hindi ba natin may iwasan yun? Sabi kong gano'n sa kanya. Alam mo, sabi niya, Mr. President, nung panahon ng dating Pangulo, ginawa na natin yun. We have a relative peace nung panahon na yun. Ang problema sa ngayon ay, maski ikaw, makikita mo naman, binanggit niya po yung nangyari sa ginawa yata ng spokesperson ng Coast Guard. At ng Task Force West Philippine Sea. So yun po, na Mabuting Ginoo. sana naman ay pakaiwasan din natin yung gano'n sapagkat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot sapagkat ang ginawa naman nila ay they depicted our president in a very negative manner. Tatlong cartoons yun na siyempre Pangulo namin yun, hindi naman pwedeng hindi namin sansalain o sabihin man lang sa inyong pamahalaan, wag naman ganito. Siguro, ang itatanong ko po sa inyo, Your Honor, si Ginoong Tariela po ba ang ating opisyal na tagapagsalita kung pag-uusapan ay ang relasyon ng ating bansa sa ibang mga bansa, particular na yung China? Salamat, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Sa pagkakaalam ko po, Mr. President, si Commodore Tariela ay spokesperson ng Task Force West Philippine Sea na binuo po batay sa polisiya ng buong gobyerno natin ng whole of government approach sa ganitong kahalagang usapin ng foreign policy. At dala po niya yung updated na dokumentasyon ng ating mga kung may positibo at unfortunately mas maraming negatibong mga engagements ng gobyerno ng China sa ating karagatan, lalo na yung paghaharas po sa mga barko at mga ibang vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, yung pagkait po sa ating mga mangingisda ng access sa kanilang kabuhayan sa traditional na fishing grounds natin, yung pag-i-interest din po nila sa ating mga gas and oil reserves sa ilalim ng ating karagatan. At sa lahat po, so far, nang nasaksihan ko pong mga pananalita ni Commodore Tariela, batid ko po ang kanilang taguyod talaga sa pambansang interes ng ating bansa. Partikular dun sa incident na tinanong ng good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, nagsasalita si Commodore Tariela sa isang forum, sa isa sa mga kolehiyo sa ating mga pamantasan, at ipinakita niya kung paano kumikilos ang gobyerno ng China led by the Chinese Communist Party at kanilang kasalukuyang presidente. Kung pagpapakita lamang po ng visuals para gawing mas dramatic o graphic para sa mga estudyante, aba po, matagal na pong nanguna ang gobyerno ng China sa ating bansa at sa ating gobyerno, pati po sa iba't ibang mga opisyal ng ating gobyerno. For at least 1 decade, Mr. President, ang mga opisyal na pahayagan ng gobyerno ng China ay nagpapakita ng mga visuals din, and overwhelmingly, derogatory po ang kanilang mga ipinapakita. Nilalarawan ang presidente ng Pilipinas bilang isang megaphone lamang ng ibang bansa, dinodrawing na parang marionettes lang ang ating bansa at ating mga Navy at Coast Guard vessels ng interes ng iba pang dayuhang bansa. Wala pong ipinapakitang respeto at tahasang pambabastos sa ating gobyerno. So, dun sa... Saka ito mga kababayan na take note, di ba nabanggit ni Marcoleta na nangyari daw yung peace nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Napapag-usapan before mga kababayan. Pero kung titingnan nyo, iba sa panahon naman ni dating Pangulong Duterte, kahit hinayaan nila ang mga Chinese Coast Guard na maglayag, maghari-harian dyan sa West Philippine Sea, may mga times na talagang mismong nakikita sa mga media, pero hindi gaano napapag-usapan, na ninanakawa ng huling isda yung mga kababayan po nating mangingisda. And then hinaharas. Pero dahil nga si Duterte, mas malapit sa kanya, yung puso niya sa mga Chinese mga kababayan, dahil nga ang paniniwala niya, pag dumikit siya sa negosyanteng Chinese, batik pera at boto. Yun yung paniniwala ni Digong mga kababayan ng mga panahon na yon. Kaya mas pabor siya sa mapera at boto kaysa sa kapwa niya Pilipino na hinaharas mga kababayan ng mga Chinese Coast Guard dyan po sa West Philippine Sea. Kaya lang naman kasi nasasabi ni Marcoleta siguro na mas payapa nung panahon na yon mga kababayan kasi nga hindi gaanong napapag-usapan yung nangyayaring aktibidades ng mga Chinese Coast Guard dyan po sa West Philippine Sea. Anyway, nung mga panahon na yon. Anyway, tuloy pa natin.
Dinaing ni Ambassador sa good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, di hamak na mas maraming dapat iwasto sa kanilang pakikitungo sa atin. Hindi Tama. lamang sa karagatan, dun sa maraming insidenteng nabanggit na, kundi pati sa paglalarawan, literally and figuratively, sa ating gobyerno at ating bansa kapag nagsusumikap tayong magtahak ng isang independent at interdependent foreign policy, Mr. President. Tsaka ito mga kababayan, ito na nga lang tatanungin ko kayo. Halimbawa, ganito, ipagpalagay nyo na lang bahay mo yan, may dumating. Sino ba dapat makisama mga kababayan? Kayo, ganito, halimbawa, teritoryo natin yan, may dumating na mga dayuhan. Sino ba dapat makisama? Yung may-ari ng teritoryo o yung mga dayuhan na dumating? Mga kababayan. O comment nyo sa ating comment section. Siyempre, alam nyo na, yung may-ari ng teritoryo. Kaya yung mga Chinese Coast Guard, dapat sila ang nakikisama sa atin kasi unang-una, teritoryo po natin yung West Philippine Sea at yan ay napatunayan doon po sa inilabas na desisyon ng arbitral ruling mga kababayan noong 2016. Anyway, tuloy pa natin. Salamat po sa inyong kasagutan, Mr. President. Alam ko po na si Jay Tariela ay siyang tagapanguna ng Transparency Initiative. Ilalim po ng National Security Council ng ating bansa. Ang Transparency Initiative po, Mr. President, ay tinatawag na assertive transparency or measured transparency. Ano po ba ang pagkakaintindi ninyo sa assertive transparency or measured transparency, Mr. President? Sa pagkaintindi ko po, Mr. President, ang assertive transparency ay ibig sabihin, isa sa publiko, lahat ng mga importanteng engagement sa pagitan ng ating bansa at iba pang mga bansa, lalo na sa loob ng ating teritoryo. At Tama. particular dito, sa ating dynamic sa gobyerno ng China, ibig sabihin ay hindi magiging mahiyain ang ating gobyerno upang sabihin kapag nga may ganyang mga insidente tulad ng nagbunga ng pagkaputol ng daliri ng isang uniformed personnel natin, yung pansamantalang pagbulag at pagdinig sa ating mga personnel dahil gumagamit ng high-frequency radar o mga laser lights, at pati po yung gaya ng nabanggit na rin ng good gentleman mula sa Tarlac at Pampanga, yung pagkait na makaresupply tayo ng maayos sa ating mga personnel sa mga lugar sa loob ng ating karagatan at teritoryo, na hindi tayo o hindi ang gobyerno magiging mahiyain sabihin ito sa ating publiko at pati sa regional at international community bilang mga bagay na lubos na ikinababahala at naiiwasto ng ating gobyerno, whether ang lehislatura o ang executive, Mr. President. Ang inyo pong binanggit, Mr. President, ay napapaloob dun sa definition ng assertive transparency. Ngunit kung inyo pong isasalang-alang, Mr. President, yung assertive transparency, ito po yung merong strategic objective na sa bawat balita na ating isa sa publiko o ipapaalam sa ating mga kababayan, ay kinakailangan meron tayong kaparaanan para sa ganun ay matiyak natin na ang ating paglalahad o pagbibigay ng impormasyon sa publiko ay hindi magiging cause ng panic o kaya ay maaaring ma-misinterpret ng publiko. Ibig sabihin, meron pong kaakibat na responsibilidad na maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan. Kasi pag nagkaroon po ng misinterpretation, lalo pong lalala ang isang maliit na problema. Yun nga ang nangyayari po sa atin ngayon, Mr. President, papalaki ng papalaki. Siguro kung pakakaiwasan pa natin yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa pagsasalita ni spokesperson Tariela, imbes na po siguro papaliit ang ating problema, baka lalong lumalaki. May kasabihan po kasi tayo, Mr. President, na ang pagkakamali ay hindi may tutuwid ng isa pang pagkakamali. Maaaring sabihin natin, may mali ang China. Ngunit, kung halimbawa sa kanyang paghahayag ng mga bagay-bagay na maaaring malaman ng publiko tungkol sa mga inakala nating pagkakamali o ginagawa nilang mali sa West Philippine Sea, siguro yun ay paalam natin sa paraan na hindi tayo makakagawa siguro ng lalo pang mas malaking. Alam nyo kasi mga kababayan, mahirap naman kasi silang kausap. Nakuha nyo yung pinupunto mga kababayan, mahirap silang kausap. Kasi tingnan nyo sa dinami-dami ng sinabi ni Commodore J. Tariela, ano yung napansin lang nila? Yung caricature ng presidente po nila na si Xi Jinping. Yun lamang po yung napansin nila mga kababayan. Di ba may kasabihan nga tayo na dapat pag public official ka, hindi ka dapat balat sibuyas. Bakit parang ang dating biglang naging balat sibuyas, ito pong Chinese government. Biruin nyo, sa dami ng sinabi ni Commodore J. Tariela,
ang tanging napansin lamang po nila yung caricature sa presidente nila. Na tila ang dating mga kababayan sa publiko, masyado silang naging balat sibuyas. Ang dami dyan mga bagay na dapat pag-usapan na mas mahalaga pa. Alam nyo kasi ang problema ganito. Kaya lumalakas ang loob nila na maging balat sibuyas sa napakaliit na issue, dahil nga kinukonsinti sila ng kapwa po natin Pilipino. Diba, biruin nyo, sinasabi dito, kung may masama daw na ginawa ang China, dapat daw, maging maingat pa ang Pilipinas, mga kababayan, at wag nang dagdagan ng isa pang pagkakamali. Pagkakamali ba na isiwalat ni Commodore J. Tariela yung ginagawang pambubuli sa atin ng Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan? Diba? Anyway, tuloy pa natin. Kaya nga sa totoo lang nakakapagod din makipag-bilateral talk sa kanila, makipag-dialogo sa kanila kasi kung ano nga yung napapag-usapan, halimbawa napag-usapan ngayon, iba naman yung ginagawa ng mga Chinese official, lalo na ng mga Chinese Coast Guard, dyan po sa West Philippine Sea, mga kababayan. Kaya nga mahirap silang kausap. Buti na nga lang sa totoo lang, may mga kaibigan tayo dyan na mga hindi naman pure Chinese. Yung mga half Chinese na talagang may pagka-Pilipino, may dugong Pilipino, talagang madaling kausap. Mga kababayan na masasabi natin na mabait makitungo. Hindi po katulad nitong mga Chinese official, Chinese Coast Guard, na kung ano yung napag-usapan, iba yung ginagawa nila aktual. Tapos ang pinakamatindi pa dito, saglip na kundinahin, parang kinukonsinti pa ng mga senador ng iba natin mga senador, mga kababayan na iniluklok ng mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, tuloy pa natin. Pagkakamali na katulad po ng ginawa niya, kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures para ipakita niya ang Pangulo ng China sa isang negative at Napakababaw. isang nakakahiyang mga pamamaraan. Alam po ninyo, Mr. President, dito sa ating tinatawag na West Philippine Sea na kinukuwenta nga nila yan, ito'y halos equivalent ng ating exclusive economic zone. Mas marami pa pong features ang Vietnam na okupado kaysa sa China. Meron din pong features na nasa loob ng ating West Philippine Sea na ngayon ay sinakop o occupied ng Malaysia. Tinanong nga ako ng Chinese ambassador, sana man lang o kaya gusto naming mangyari, kung paano nyo pinakikitunguhan naman ang Vietnam sapagkat claimant din naman sila, pare-pareho tayong claimant. Sana hindi naman yung paraan na parang kami masyado naman kaming kontrabida. Yung Malaysia, nandun din naman. Pagpupunta rin naman yung barko ninyo doon, tinataboy din naman kayo. Totoo naman po yun, Mr. President. So, sa ganito pong mga sitwasyon, kaya ko po naitanong kanina, Mr. President, kung si Ginoong Tariela ang pinaka-spokesperson ng ating bansa, kung pinag-uusapan ay foreign relations. Kasi po, ito po, sa sarili po niyang statement, doon sa kanyang panel discussion organized by Strat-Based ADR Institute, ganito po yung sinasabi nila, Mr. President. Tsaka take note, mga kababayan, alam nyo magiging maganda naman kasi ang pakikitungo ng mga Pilipino sa mga Chinese Coast Guard. Kung una, hinahayaan nila tayong maging maluwag sa pagdadala ng resupply materials dyan po sa BRP Sierra Madre. Diba, kung hahayaan lang sana nila tayo na maging maluwag dyan. Pangalawa, kung hindi nila wina-water cannon, yung mga mangingisda po natin dyan sa West Philippine Sea, wala naman magiging problema. Diba, mga kababayan? Wala naman magiging komento sa mga Chinese Coast Guard kung hinahayaan lang nila maghanap buhay yung mga mangingisda po natin at kung hinahayaan lang sana nila na yung mga Philippine Coast Guard makapagdala ng resupply materials dyan po sa mga sundalo po natin na naandya dyan sa BRP Sierra Madre. Wala sanang problema, kaso ang problema ayaw po, masyado silang mahigpit sa teritoryo na hindi naman po kanila. Not every event in the West Philippine Sea is openly released to the public. The info must first go through the Information Working Group. Ito po ay kinabibilangan ng mga sumusunod, Mr. President. DND, AFP, DFA, DOJ. Alam nyo nga, sa totoo lang, kung ako nga ang DND Secretary, talagang magre-request ako sa Presidente na ang ilagay doon ng mga sasakyang pandagat sa West Philippine Sea,
yung mga sasakyang pandagat na mas malaki pa dun sa mga warship ng mga Chinese Coast Guard, mga kababayan, para nang sa ganon, hindi nabubuli yung mga sasakyang pandagat po natin. Kasi biruin nyo napakaliliit mga kababayan ng mga sasakyang pandagat po natin. Kaya ganun na lamang po katindi water cannon ng mga yan. National Security Council at saka yung PCG, yung Philippine Coast Guard. Ito po yung National Task Force sa West Philippine Sea. Kapag ka po yung IWG, ito po yung, ay na-process na po yung information at nagkaroon ng desisyon na i-release, tsaka lamang po i-release. Ibig sabihin po nito, talagang pinakaiingatan din natin na kahit paano ay makagawa tayo ng diplomatic kings or whatever. Ganun po dapat sana, ang magpakaingat sana sila, lalong-lalo na nga po ay meron na nga tayong problema. Karaniwan po kasi sa mga bansa na merong ganitong disputes, kagaya po ng sinasaad po ng ating Book 4, Title 2, Chapter 1, ang ating Executive Order 292, Mr. President. Ito po yung tinatawag nating Administrative Code of the Philippines. Pagka pinag-uusapan po ay foreign relations talaga, ay ang Department of Foreign Affairs ang dapat po sana ang opisyal na magpapaliwanag o magko-convey ng ganong klaseng pagpapaliwanag o anumang gustong i-convey sa ating mga karatig bansa. Ginoong Pangulo, masasabi po ba natin na si Ginoong Tariela ay nakikipag-coordinate sa bawat salitang bibitawan niya sa publiko, lalong-lalo na yung sinasabi niya na kailangan informahan ng public? Kiniklear po niya kaya ito sa Department of Foreign Affairs, gayong ito ang official organ ng ating pamahalaan. Para sa ganun ay maiwasan po natin ang lalo pang pagkakamali. Sa tingin ko po, Mr. President, dahil meron tayong pong presumption of regularity, lalo na sa pagitan ng lehislatura at saka ng executive, opo, nananalig ako na nagko-coordinate si Commodore Tariela, nagko-coordinate ang buong National Task Force on the West Philippine Sea sa lahat ng mga departamento na bumubuo at gumagabay sa kanila, lalo na ang Department of Ano mga kababayan, tawag dito, may mga times na nakikipag-usap din naman. Ito, bukod doon sa mga sangay ng pamahalaan po natin, may mga times na nakikipag-usap si Jay Tariela sa mga sa mga tawag dito, representative ng China naman. Ito, wait lang. Ito ba yun? My question is, as a dissident from Hong Kong, knowing that I cannot express freely in Hong Kong or in the UK without risking other people in trouble, I also know that you just now made claims about there's free speech in Ay, hindi. Iba to. Siguro mamaya na lang sa next live. Foreign Affairs. At bilang miyembro ng lehislatura, hindi po ako makikialam kung ano ba ang mga dynamics nila or kung maganda ba or hindi maganda ang kanilang working relationship on any one day or the other. Basta para sa akin po, bilang isang mambabatas, meron akong presumption of regularity dun sa pagkilos ng buong National Task Force on the West Philippine Sea, and in this particular case, lalo na kay Commodore Tariela. And i-shift po natin o lakihan po natin yung magnifying glass na meron po tayo ngayon. Ang problema po ay hindi kay Commodore Tariela. Ang problema talaga ay sa kondukta ng Chinese government sa kasalukuyang dynamics. Kung sumasakit ang loob nila dahil ayon sa kanila masyado naman silang kontrabida. I'm sorry, in this particular case, sila talaga ang pinaka-kontrabida. Hindi po nila pwedeng sabihin na mas marami namang ino-occupy ang Vietnam, may mga kasalanan din ng Malaysia. Opo, alam natin may iba't ibang claimant country sa buong South China Sea at yung iba ay kumbaga karibal din natin sa mga claims natin bilang Pilipinas. Pero hindi naman ina-attack ng Vietnamese Navy ang Navy at Coast Guard natin. Hindi naman dinedeny ng Malaysia ang mga mangingisdang Pilipino pangisda sa sarili po nating karagatan. At I beg to disagree, Mr. President, with all due respect sa Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Ang pinag-uusapan po natin at ang pinagmumulan nitong mga malalim na pagkabahala natin, hindi po ito maliit na problema. Napakalaking problema po nito. Isa sa pinaka-malaking problema natin sa ngayon. Ayaw nating magpanic, ayaw nating mag-misinterpret. Pero saan ba nagsisimula ang maaring ikatakot? Saan ba nagsisimula ang hindi lang maaring, kundi nagigit talagang pagmumulan ng hindi pagkakaintindi? Yun po, in largest part, dahil sa kondukta ng Chinese government laban sa atin, lalo na sa karagatan, at ngayon, gaya po ng nabanggit ko kanina, pati na po sa internet, na kumbaga,
sila nga ay nagiging problematic sa atin, gusto man natin pareho na lutasin ito, pero bukod sa ginagawa nila sa atin sa ating laot, sa Navy, Coast Guard, mga mangingisda, sa ating buong sambayanan, gusto pa nila patahimikin kapag may mga pinuno ng gobyerno sa executive man o dito po sa legislature na magrereklamo. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Sila na nga ang gumagawa ng mali. Mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan at sila pa ngayon ang biktima. Classic gaslighting behavior po yun. Napaka negative na psychology yan kung sa individual na tao po or kung sa interpersonal na mga relasyon. And dapat huwag gagawin yan, huwag gagamitin yung ganyang cheap tactic nila, lalo na po sa foreign relations. Lalo na kung totoong gusto nilang lutasin natin ng maayos ang hindi maliit kundi napakalaking problema nito, Mr. President. Mr. President, sa tanong ko po kanina kung ikinukonsulta ni Ginoong Tariela sa DFA ang kanyang mga ginagawa. Ay, Pascachi, mega love shoutout at saka po sa inyong asawa. Okay lang po, wala po problema, okay lang po. At pagpapahayag sa publiko, at ang sinagot po ay siguro naman po maaari sapagkat yung pong presumption of regularity. Alam po ninyo, nakausap po ang mismo ang Secretary of. Saka ito, tingnan nyo mga kababayan, parang ang dating kasi dito, nakapokus lang si Senator Dante Marcoleta kay Tariela, kay Commodore J. Tariela. Hindi niya naiintindihan siguro na ang problema dito ay yung soberanya ng bansa. Diba, ang pinag-uusapan kasi dito mga kababayan, yung West Philippine Sea, teritoryo ng Pilipinas. Hindi po si Commodore J. Tariela ang problema dyan. Ang problema natin dyan, yung teritoryo po ng Pilipinas na kinakamkam ng China, ng Chinese government. Diba, nakapagka tayo, napansin natin, pinuna natin, sila pa ang biktima at tayo pa yung masama at kontrabida. Diba mga kababayan, ang problema dito hindi si Commodore J. Tariela, ang problema dito yung ginagawang aksyon ng Chinese Coast Guard sa teritoryo po natin. The Department of Foreign Affairs. Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Nahihirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Dahil imbes na makatulong sa kanilang gawain at sa kanilang responsibilidad na panatilihin natin, yung gawin ba nating kahit na medyo mahirap. Ang sabi ko nga sa Chinese Ambassador, Mr. President, alam kong mahirap ang kalagayan natin. Pero kung papayag ka na, ikaw baka ako naniniwala na pwede tayong magsimula na ang lahat ng isipin natin, lahat ng gawin natin ay mga bagay na pwede natin pagkaintindihan. Pwede tayong magkasundo. Doon tayo mauna. Iyan ba naniniwala ka? Naniniwala po sila, Mr. President. Kapag nagsimula tayo sa mga bagay na pwede natin pagkasunduan, halimbawa, sabi ko, yun na lamang kako mga isda. Alam ko kako, ang isda. Walang may-ari niyan. Common yan eh. Yan pwede natin pag-umpisahan sa pamagitan ng traditional fishing rights. Sapagkat yung prinsipyo niyan, sabi kong ganyan, although it is covered by international law, hindi ka ako pinag-uusapan dyan ng teritoryo. Kasi kapag ka ang pag-uusapan, napunta na sa teritoryo, problematic na eh. Pero pag-usapan muna natin ang mga isda. Sabi ko sa kanya, Sir President, nagawa ninyo sa Vietnam, nagkaroon kayo ng gulo dyan. Pero bakit nyo nagawa? Nagkaroon kayo ng agreement na partisyon nyo ang isang sukat ng karagatan doon sa Tonkin Gulf sa Vietnam. Nakagawa rin kayo ng ganyang klaseng pag-uusap at kontrata sa pagitan ng inyong bansa at ng Vietnam. Tungkol sa isda rin. At kahit maigting ang labanan ninyo sa pagitan ng, ng Japan at ang bansa ninyo, nagawa nyo rin sa Japan. Ibig ko sabihin, meron tatlong pangyayari dito sa panig ng ating mundo na nagawa nating ayusin kahit isda lang ang pinag-umpisahan natin. Hindi ba natin pwedeng gawin dito sa ating bansa? Sabi niya, pwede. Kaya lang, pakaiwasan naman natin itong ganito kasi, sabi niya. Kami naman nakahanda naman kami. At alam ko, Mr. President, nabasa ko sa dyaryo kaninang umaga, 17 yata sa ating mga fishermen ang kanilang sinalba. Mga bagay na pwede naman nating pasalamatan din sila. Kasi po kung ako po, ayaw ko din ang ginagawa nila. At sinabi ko rin naman sa kanya ng harapan. Bilang Pilipino, sabi ko, masakit naman ka kung Naniniwala ba kayo doon? makita ko yung aming mga Ay, Princesa Paris, ayan, shoutout ha. Naniniwala ka ba doon? isda. Ayaw ni Rodante Marcoleta yung ginagawang pangaharas ng China, pero ipinagtatanggol niya. Na talagang kinakanyon yun ng tubig. Naintindihan naman namin yun, sabi niya. Kaya ang gusto namin, makagawa tayo ng mapag-umpisahan natin. Ngayon, kung halimbawa si Commodore Tariela,
Habang nag-uusap tayo, nagpapakita ng ganitong mga memes at saka yung mga caricatures na negatibo, Mr. President, hindi po nakakatulong eh. So ano po ba yung ating moving forward? Wala na ba tayong gagawin kundi puro patutsyadahan na lang? Hindi po makakabuti sa pagitan ng dalawang bansa natin. Kaya lang naman po ako tumayo para imungkahi ang ilang bagay-bagay sana na makakatulong. Maaring mahirap po sa umpisa. Ang imumungkahi ko nga po sana, Mr. President, kung meron po tayong panahon sa ating mga committee hearings, imbitahan po natin ang Coast Guard, ang Department of Foreign Affairs, at kung sino po ang may kinalaman dito sa West Philippine Sea, o kung tawagin po natin ay Exclusive Economic Zone, sa pagitan ng napaloob po sa South China Sea. Para po yung komplikasyon po dito na napakarami, kasi yung batas po natin at yung ating administrative issuance na nangyari sa mga nakarang araw, at yung mga ginawa nating batas kamakailan lang, hindi ko nagkakamali 2024, hindi po consistent talaga eh. Lilitaw po, meron tayong mga bansa, meron po tayong mga features na inoccupy natin. Labas po sa ating exclusive economic zone. Ipakikita po natin yun. Kasi kung wala tayong masusing pag-aaral, nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President, hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Siguro magsimula po tayo doon kasi yung iba, misinformation na po yung lumalabas eh. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga features na yan at kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po, nalilihis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamaya. Mahirap yan, mga kababayan. Di ba sinasabi niya mahirap sa umpisa. Pero baka magiging maganda sa huli. Kaaliyado po niya mismo si dating Pangulong Duterte. Hindi niya ba naintindihan yung sinabi ni Digong noon at saka ni Napanelo? Di ba pumunta sila doon nakipag-usap? Etong sina Duterte, etong sina Panelo, mga kababayan, diyan mismo sa Chinese government. Ano yung sabi daw ni Duterte, yung gagawa dapat tayo ng aktibidades diyan po sa West Philippine Sea? Ano yung pagkakasabi ni Digong doon? Ano po ba ang gusto ninyo, Mr. President? Sinabi pa nga ni Xi Jinping daw, mga kababayan, na kapag ginawa mo yan, masisira yung ayaw ko masira yung samahan natin bilang matalik na magkaibigan. Sa madalit salita, huwag mong gagalawin ang West Philippine Sea kung ayaw mong masira yung pagiging matalik nating magkaibigan. Kaya nga nasabi ni Digong, ano po ba ang gusto nyo, Mr. President? Diba dyan nga na uso, mga kababayan, na siya yung presidente pero humihingi siya ng basbas doon sa presidente ng China, sa prime minister ng China, mga kababayan. Sa madalit salita, kaya nga nasabihan siya na mga kababayan Pilipino po natin na lapdog ni Xi Jinping, ito pong si dating Pangulong Duterte. Kasi nga, ganun nga, mga kababayan, yung nangyayari. Ayan excavation for oil. Don't dare, sabi ni Xi Jinping. Yes! Diba? Kaya nga, ano ba yung sinabi ni Digong? Ano yung naging salita ni Digong? Ano po ba ang gusto nyo, Mr. President? Tama ka, Ma'am Lynn Mariano. Ayan excavation for oil. Don't dare, sabi ni Xi Jinping. Diba? Kaya nga sinabi ni Duterte dati, ano po ba ang gusto nyo, Mr. President? Hindi siguro alam ni Senator Dante Marcoleta yon. Kaya nga yung sinasabi niya na mahirap sa umpisa, malabong mangyari yan. Kasi unang-una, kahit ipagpalagay natin, simulan natin sa pamamagitan ng bilateral talk, makikipagdialogo sa kanila. Kahit ilang beses ka makipagdialogo dyan, kahit pa 1,000 beses ka makipagdialogo dyan, makipag-usap, kung ang ending lang din, kapag kakatapos nyo mag-usap ay iba yung gagawin sa actual, walang bisa yan. Diba, mga kababayan? Walang bisa po yan. Anyway, shoutout kay Ma'am Elisa Alejandro Thank you po sa panonood. Tuloy pa natin. Yani sa ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa pagkakataong ibinigay po sa inyong lingkod. Salamat po. Yan. Salamat po, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga and Tarlac. Pwede ba nating maging kakapi ang China? In principle, bakit hindi?
Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, sa internet, at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno, both sa executive at sa legislature. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila ng ganyang banta ng kanilang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry laban sa mga opisyal natin na nagsasalita lamang para sa pambansang interes. Pati kay Senator Erwin, meron na po silang post na Mr. Senator. Bukod kina Commodore Tariela, Senator Kiko, Representatives Chel at Laila, at sa akin din po. Pwedeng maging kakampi kapag itinigil yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi. Mga gawi ng isang hindi kaibigan. Pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot na sabi nila tayo ang may kagagawan, na kapag nagreklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po. Yan ang gustong mangyari ng isang bully tulad ng gobyerno ng China, na hindi sila maging accountable sa ginagawa nila sa atin at simpleng i-aatras natin ang ating pagreklamo. Wala pong bully, whether sa playground o sa rehiyon o sa mundo, na nagrespeto sa binubuli niya, liban kung tumindig ang binubuli niya. At yan po ang ginagawa ng ating bayan, yan po ang ginagawa ng ating mga opisyal na ngayon nilalait-lait po ng Chinese government at ng embahada pa nila dito. Taliwas po sa mga obligasyon nila sa ilalim ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. And again, Mr. President, in closing, I would like to take strong exception. Hindi po patutsada. Hindi po patutsada ang ginagawa ni Commodore Tariela. Hindi po patutsada ang ginagawa ni na Senator Kiko, Senator Erwin, Representative Chel, Representative Laila, ako at dumadami pang mga Pilipino. Hindi po patutsada lang yan, Mr. President. Yan po ay seryoso at marubdob at sa kaso ni Commodore Tariela matagal nang pagtutol sa maling pagtrato sa atin ng ibang gobyerno at pagtaguyod po sa interes ng ating bayan. So, maraming salamat po, Mr. President, at salamat muli sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac, at naway narinig po pati ng ating lahat ng ating mga kababayan na patuloy po tayo maging mapagmatyag at malinaw ang mga tenga at isip natin kapag nakakasaga po tayo at mukhang palawak ng palawak at patindi ng patindi ang ganyang disinformation o tahasang pagbabaluktot ng Chinese government o embahada nila dito sa Pilipinas sa mga totoong nangyari. Dahil saan po tayo magbabatay sa conflict resolution at saan po tayo babatay sa tunay na pagkakaibigan kung sakali, kung hindi sa katotohanan at katotohanan lamang. Salamat po, Mr. President. Sa poll Majority ba? Leader. Sa poll si Rodante Marcoleta, mga kababayan. Bakit natin nasabing sa poll? Kasi 'di ba hindi daw magiging maganda sa umpisa, pero gusto nyo sabihin na bakit hindi nating subukan na kaibiganin ulit sila? Eh ang problema nga, mga kababayan, paano mo nga naman magiging kaibigan yung taong hinaharas ka? O paano magiging kaibigan yung bansa na gustong kamkamin yung teritoryo mo? Mahirap maging kaibigan niyang ganyan. Pero para maging klaro sa mga kababayan Pilipino po natin, hindi po yung mga Chinese people yung inaano natin, ha. Kasi mababait po yung mga tao sa China. Alam niyo naman, nanggaling tayo dyan. Ang pinag-uusapan natin dito, yung issue sa West Philippine Sea at yung ginagawa ng Chinese government. Wala po tayong pakialam doon sa mga Chinese citizen kasi mga okay naman sila at wala silang pakialam sa issue ng politika.